Story Outlook ni Ricky Rosales. Yes! Balik ko tayo at nasa Zoom na natin ang ating regular analyst, regular political analyst na ho natin. Bagamat hindi namin binabayado ni Ka Gerson Cruz at Professor Edmund Tayaw. Nasa Zoom. Prof. Ed, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Prof. Ricky, at magandang gabi din sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Yes, ang ganda ng background mo, Prof. We now have ano ba to? Ito pa yung accurate natin, 1,496 live YouTube viewers. At syempre may mga nasa cable din po tayo ngayon at mga nasa radyo. Binabati ho natin. Okay, sige, simulan po natin. Prof, dalawang impeachment ito, pero unahin muna natin yung isa. Gusto kong ma-pick yung brain mo rito. Meron ko ba nakitang ikaw, personally, may interesting ba sa'yo? Amazing? Kanina nagpasabi na ako na sa coverage ko before. Yun ang nakita ko sa kaibahan ngayon. Pero ikaw, itong BBM impeachment complaint, ano nakita mong kakaiba rito, interesting dito? Actually, wala namang kakaiba, Prof. No? Sa totoo lang, I was already expecting it. No? I'm sure, I don't know kung sa programa mo o sa ibang programa na tanong na tayo tungkol sa impeachment. At ang lagi kong sinasabi, tila ang mga, ang tawag dito, mga pananalita at mga tangka at banta no, pagdating sa impeachment ay puro kwento na lang. No? Kasi kapag tinignan natin ang naging desisyon ng Korte Suprema, tila nabago kumbaga kung ano man ang nakasaad sa ating saligang batas. Kasi kung tutuusin, napakasimple lang naman ng nakalagay doon. No? At ang pinaka-importante dito maintindihan ng ating mga kababayan sa saligang batas, pagdating po ng impeachment, ito po talagang poder ng ang tawag dito ng lehislatura. Lalong-lalo na po yung pagpo-promulgate ng kanilang rules, ng kanilang mga hakbang na yung proseso mismo na kailangan nilang sundin. Ano yung mga ano yung kumbaga sa pagluluto, ano yung ingredients na kailangan bago magtuloy-tuloy ang isang impeachment. Pero dahil sa desisyon ng Korte Suprema at siguro importante din na maintindihan natin na yung desisyon ng Korte Suprema nung nakaraang taon tila iba din sa naging desisyon nitong bago ngayon, ano? So sa madaling sabi, maraming mga pamantayan na inilagay ang Korte Suprema na kung saan para sa akin, kung akong tatanungin mo, imposibleng magkaroon na ng, kumbaga napakahirap magkaroon ng impeachment ngayon. No? Kaya kung akong tatanungin, parang imposibleng magkaroon na ng impeachment ngayong administrasyon na to at kahit sa susunod na administrasyon kung hindi babalikan ng Korte Suprema itong desisyon na ito. Wow. So parang dalawang layer din yung nakita ko, Prof. Ed, kasi una nga yung Supreme Court decision na parang naglagay ng malaki-laking harang, no? Para sa laki ng harang nito. And then here comes nga yung mismong nakita natin na I don't know how you felt, no? Pero 'di ba yung iba ding mga legal luminaries yun ang sabi na bakit ganon yung naging handling, for example, na parang kung tutuusin, doon na nila gusto magpresenta ng ebidensya. Exactly. Determination pa lang naman ng sufficiency in substance yung dapat mangyari doon. Na ngayon nga, ang pangamba ng iba, that could also could also happen to the impeachment complaint against VP Sara. So another hurdle, kaya sabi ko dalawang layer. So mukhang may pinanggagalingan yung sinasabi mo na in this administration, baka nga mahirap. Actually, yung mga allegation kasi sa pangalawang pangulo iba no? Kumbaga yung listahan na sinasabi sa kaso ng pangalawang pangulo iba doon sa listahan na sinasabi nila na supposedly napakalaking bahagi ng impeachment laban sa pangulo, no? Kasi yung alam mo yung listahan na sinasabing ginagamit, lalo na dyan sa flood control controversy. Yung listahan nga ni Nepo Congressman Lebiste, puro banta
hindi naman yan nilalabas, no? Yung nilabas naman niya sa Senado mukhang kulang naman, ano? At walang pinag-iba ito doon sa listahan na inilabas na rin ni Saldico, no? Oo. Kasi alam mo yung listahan na yan listahan lang ng budget, Yeah. no? At yun din ang sa tingin sa pagkakatanda ko na explain ko na ito sa programa mo. Kasi at the outset, no, sa simula pa lang dinimonize na nila yung insertion. Kasi yun ang madaling patunayan yung insertion. Pero actually, kapag ka nakakaintindi ka kung paano tumatakbo ang pagpapanukala at pagpapasa ng batas, yung insertion normal lang yan. Sa madalit sabi, Yes. yung insertion kahit pa bago pa yung 1987 Constitution, sigurado meron ng insertion kasi kapag ka ikaw ay nagpanukala ng batas, yung mismong draft ng panukalang batas, paglabas nung approved law, ibang-iba doon sa proposal, no, Oo. sa propose. So, whether a legislation is a budget legislation or a usual regular legislation, when it comes out as an approved law, ibang-iba doon sa proposal. Sa madalit sabi, palaging merong nababago doon. Oo. Now, ang kailangan patunayan kasi dito sa anomalyang flood control, halimbawa, meron kang in-insert, pagpalagay mo, 100 milyong piso. No? Ito pa, pumunta doon sa proyekto na nakalagay doon sa budget, naibayad ba ito doon sa contractor, at yung naibayad doon sa contractor, napunta ba doon sa proponent, yung nag-insert ng 100 million. Okay? Ngayon, iba ito doon sa listahan na nakapaloob doon sa alegasyon sa pangalawang Pangulo. Ang listahan na ito ay yung paggamit ng tinatawag na confidential funds. Oo. Okay? Ang sinasabi ng mga supporter ng pangalawang Pangulo, napatunayan na ito at meron ng COA report. Pagpalagay na natin na meron COA report, edi ibig sabihin, pagka tumakbo itong impeachment laban sa pangalawang Pangulo, titingnan naman ito ng mga ang tawag dito kasama doon sa proseso ng impeachment, at pagka nakita nila meron na palang COA report, hindi tapos na. Yeah. Actually, hindi naman na kailangan pang dumaan sa impeachment yon kung tutusin na Prof. Ricky, kasi Oo. nung umpisa pa lang na inimbita na ang pangalawang Pangulo sa House of Representatives, kung talagang ginusto niya na explain ito, na ito naman ay nagamit doon sa ang tawag dito, objective, no, tunay na objective nung pondo na inilagay sa kanya, natapos na ito, hindi na dumaan pa sa impeachment. Sabi Yes. nila hindi daw pwedeng sabihin yung mga pangalan kasi nga daw ay confidential fund. Actually, no, unang-una, pangalawang Pangulo ka at siguro abogado ka naman, napakadali naman, Prof. Ricky, na ang tawag dito, i-request mo ang House of Representatives to do an executive session. Kasi confidential nga ito. Oo. Pero sa madalit sabi, kapag tinignan natin yung lahat ng nangyari, tila ayaw talagang makipag-cooperate. Yes. So sa madalit sabi, ngayon meron ng pagkakataon ulit. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda kung ako ang nag-a-advise sa pangalawang Pangulo, mas maganda nga itong impeachment na ito na matuloy kasi meron akong pagkakataon na balikan ulit yung mga pangyayari at ma-explain ko na wala na bang katotohanan ito. Oo. At pagka napatunayan ng pangalawang Pangulo na ito pala puro mga kwento lang talaga, naku, napakalaking bagay nito, no, pagdating sa kanyang political capital. Kaso, Prof. Ed, wala namang pagbabago sa naratibo kasi kung matatandaan mo, di ba, yun ngang siya pa yung naghamon ng bloodbath. Parang, sige, bring it on. Tapos, nawala nga dahil, dinesisyonan din ng Supreme Court na unconstitutional nga. Pero yung latest dito sa panibago, after the 1-year bar rule, here comes the Vice President in a video message sa kanyang account. Yun ulit ang narrative, di ba? Na ito'y pamumulitika, ito'y panggigipit. So, mukhang wala ngang magiging gano'n na parang wala pa ako narinig ulit, no? So far na, okay, welcome ito. Sige, tingnan natin. At least dito sa bagong pronouncement. Ngayon, sige, go ahead. So, sa madalit sabi, actually, yun nga yung sinasabi natin, no, pagdating sa implikasyon ng naging desisyon ng Korte Suprema, kasi double-edged sword ito, Prof. Ricky, no? Sa madalit sabi, kasi pag tinignan mo ang impeachment, it's mainly a political instrument. In other words, it's whether we like it or not, no? It's not a regular case, no, that we normally find
what's this, in a court of law. Oo. No, meaning ang naging controversy nitong desisyon na to pagka tinanong mo ang mga abogado, lalong-lalo na yung mga talagang pinagpipitagan ng mga legal luminary na tinatawag natin, Oo. para sa kanila ang ginawa ng Korte Suprema ginawang mas legal, no, kaysa sa political instrument. Yes. Ang implikasyon nito, mas mahihirapan na ngayon. In other words, if you want to hold accountable a political official, Oo. medyo mahihirapan, no, kasi talagang kumbaga dadaan ka sa butas ng karayom. Karayom. To a certain extent, maganda din naman yung magiging epekto nito kasi ipipresent mo na nga yung ebidensya even before it is transmitted to the impeachment court, which is the Senate. Hihimayin na at titimbangin na yung mga ebidensya na nakalap nila laban sa akusado, in this particular case, the Vice President. So, in other words, bago pa umakyat sa impeachment court, meron na tayong makikitang laman, no? Meron ba talagang pinanggagalingan itong mga ang tawag dito, mga reklamong ito, o ito ay purely political? Again, kung ako ang nag-a-advise sa pangalawang Pangulo, ito ay napakagandang pagkakataon. Ay ang problema nga, katulad nga ng sinabi mo, dinadaan lang nila sa sa paligoy-ligoy at dinadaan sa disinformation. At alam mo, pare-pareho, same formula over and over again. Yes. Anything, everything that, any issue, no, that is raised as far as the Dutertes are concerned, instead na sagutin yung issue na derechahan, gagawa ng ibang kwento at paparatangan din yung nagpaparatang sa kanila. Yun ang problema. Right. Hindi dumiretso dun sa issue no? Exactly. Hindi dumiretso. Okay. Prof, may binabanggit ka kanina nung tinitimbang mo yung dalawa. Parang ang intindi ko sa sinasabi mo, nandoon ka sa kaisipan na hindi naman, parang malayo naman mangyaring sapitin ng impeachment complaint kay VP Sara yung nangyari kay President Marcos. Tama ba ako dun sa, kasi magkaiba ng reklamo, magkaiba ng tinutungtungang reklamo? Yes. Kumbaga magkaiba ng pagtingin ng House of Representatives ito. Yes. No, pero kailangan din nating ma-explain, no, Prof. Ricky, na lalong-lalo na dahil nga napakalaki ng implikasyon nitong naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi na po pwede na basta-basta lang magdedesisyon ang House of Representatives ng walang mabigat na kadahilanan. In fact, kahit nga wala pa yung desisyon ng Korte Suprema, dahil sa sunod-sunod na mga kontrobersiya na hinaharap, no, sumama pa dyan yung ingay nito si Congressman Miao Miao at ito isa pang nepo baby na ito. Talagang kailangan maging maingat, no? Hindi lang actually ang House of Representatives, kahit ang Senado, hindi po pwedeng basta-basta magdedesisyon ng isang napakabigat na desisyon na hindi magiging katanggap-tanggap sa publiko. Right. Kasi again, the whole set of public institutions are now under indictment, so to speak, no? So kung hindi magiging maganda ang takbo nito, talagang sa tingin ko, magagalit na talaga ang taong bayan nito. Pero dito sa VP Sara impeachment, ano nakikita mong pwedeng ibato pa rito? Kasi number one, hindi naman nila magagamit yung Supreme Court decision kasi sa simpleng pag-intindi na naman doon, ang instruct down doon yung proseso 'Di ba? Hindi naman yung merito ng reklamo. So anong nakikita mo pa? Pero Kasi pag tinanong mo yung mga kakampi ng abogado, parang ang naging desisyon ng Korte Suprema pinawalang sala na. Ang pangalawang Pangulo, no? So again, ang nakikita ko talaga dito is whether we like it or not, no, they really have to be able to prove the allegations wrong, no. And the only way to do that is once and for all, kasi sa totoo lang, kaya naman tayo dumating sa punto ng impeachment kasi nakailang beses nang ito ay dininig sa House of Representatives, no, na may kinalaman supposedly sa budget proposal ng opisina ng pangalawang Pangulo. So dapat na-explain na ito ng mabuti nung una pa lang. At uulitin natin, kung talagang merong ang tawag dito, plano ang pangalawang Pangulo na mag-cooperate, at sa totoo lang, no, yung cooperation may kinalaman din sa pagrespeto, hindi sa mga miyembro hindi sa individual members of the House of Representatives, but for anyone who actually understands what the House of Representatives stand for as an institution, no, hindi
hindi ka pupunta doon na meron ka pang earphone na parang, alam mo yon, parang hindi lang napipilitan, pero parang sinasabi mo, hindi ko kayo kinikilala at Oo. hindi ko respeto. So, kung nung umpisa pa lang nag-cooperate na at nasagot na ng tuwiran itong mga paratang na ito, hindi na tayo umabot sa ganitong Oo. punto, Prof. Ricky. In fact, they don't even have to go out of their way to resort to this information. And in fact, pati yung 2028 na sinasabi nila, tapos na. No? Oo. Talagang magiging undisputed candidate, no, for president ito si Vice President. Kung nung umpisa pa lang, it was nipped in the bud. Kaso nga, hindi natin alam, no? Oo. Meron bang itinatago at hindi nila masagot o talagang wala silang planong sagutin? Tapos it seems na kumampi pa nga ang kapalaran dahil dun sa Supreme Court decision. So Hindi lang kumampi. Alam mo, mabuting nabanggit mo yan, ano? At in fact, maraming ang mga ang tawag dito bumabati ko sa Korte Suprema na cite for contempt. Actually, whether abogado ka o hindi, napakasimple naman, Prof. Ricky, napakasimple ng lingwahe ng ating saligang batas kapag ka ito ay binasa mo, no? So sa madalit sabi, kahit na pagpalagay na natin na yung lingwahe lang at ang titingnan natin, bakit ginagawang napakakomplikado ng naging desisyon ng Korte Suprema? At lagi ko ngang sinasabi, kung nung mga nakaraang pagkakataon, in fact, ilang taon na rin naman tayong nag-uobserba ng politika, no? At hindi naman kaila, no, na may edad na tayo, nakailang pangulo na rin tayo. The whole time, Prof. Ricky, what's really disappointing is that the whole time everyone saw the Supreme Court as quote-unquote the last bastion of democracy. In other words, it has always been was this immune from any and all political controversy. But recently, I don't know what to say. Why suddenly they have made themselves a part and parcel of the political controversy. Actually, hindi lang itong desisyon sa impeachment. No, lagi ko binabanggit yung naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso, no, na ang tawag dito na kinwestiyon yung pag-transfer ng budget ng PhilHealth, no, sa National Treasury, if I'm not mistaken. No? Meron pang opinion doon na kine-question yung poder ng executive to certify a bill as urgent. Wala, pagka tinignan mo yung ang tawag dito sa ligang batas, Prof. Ricky, wala namang qualification yun eh. Walang nakalagay doon na kailangan merong itong pamantayan na to ang kailangan nating sundin para i-certify as urgent ang isang panukala. Kasi again, this is mainly an executive function. Yung executive ang nakakaintindi kung ano ang prioridad na dapat natingnan. Pati yun pinapakailaman ng Korte Suprema. Oo. Sa lingwahe nga ng mga ekspertong kagaya ninyo, 'di ba? Yan yung tinatawag ngayon lalo dito sa impeachment na judicial legislation, 'di ba? Parang sa obserbasyon na lumalabas na doon sa dapat sanay lang niya, poder. Siguro kung yung mga tulad ko lang, Prof. Ricky, ang nagsasalita ng ganitong ang tawag dito, ganitong observation, hindi naman talaga papansinin. I mean, sino ba tayo? Pero kapag ka ang mga nagsasalita katulad halimbawa ng mismong membro ng nagsulat ng saligang batas natin, no? Dalawa yan sila, na nagsalita na. Isang talagang nire-respetong dating Chief Justice ng Supreme Court ang nagsalita din, no, na binabatikos din ito, at napakarami pang mga ibang legal luminaries, mga dean ng College of Law, and so on. So I'm one can't help but ask these necessary questions. Lalo na sa social media, meron pang mamimiloso po sa'yo, hindi naman daw miyembro ng Supreme Court itong mga retired na ito. Hindi nga miyembro, pero kung ikaw ay nakakaintindi kung ano ang propesyon ng, kung ano ang tawag dito, bigat ng propesyon, ibig sabihin, mabigat itong binibitawan na mga obserbasyon ng mga nire-respeto sa propesyon. Yes. Legalism, yung iba, parang nakasandig na nga lang lahat sa
yun, yung institutions na ganun, kumbaga parang pag tayo ang nagbibigay ng opinion, walang credibility. Alam mo, simple lang yan eh. Ako'y talagang bilib na bilib doon sa mga, ang tawag dito, keyboard warriors daw, Oo. no, ng mga DDS kasi talagang napakalalalim ng kanilang mga komento lalo na sa social media. Oo. Alright, sige. So, siguro ang pinakahuli ko sa iyo ngayon bago tayo maghiwalay. So, anong nakikita mong tunguhin ito pagdating sa political stability natin or political condition natin ngayon? Maya-maya pa, eleksyon na naman tayo. Ano ba? Saan ba ito patungo, Prof. Ed? Alam mo, itong taon na to kasi, Prof. Ricky, I'm sure of course that you yourself has observed it, no? Every presidential election, no? Nagsisimula yan pagkatapos ng midterm election. Yeah. Katatapos lang ng midterm election natin nung 25. nakaraang taon, di ba? So nagsimula na ang tinatawag natin sa Ingles na jockeying or mga preparasyon na kailangan para sa 2028. Kaya yun ang rason kung bakit napakabigat nitong impeachment Yes. na naka-pending ngayon, nakasalalay ngayon sa House of Representatives at kung ito ay aakyat sa Senado. Ngayon, napakalaking bagay. Kaya nga lagi kong sinasabi, double-edged sword itong naging desisyon ng Korte Suprema kasi ito ay pagkakataon para sa pangalawang Pangulo na once and for all, no, mapatunayan niya sa lahat na ito naman kwento lang naman. No? At ito ay paratang and purely political. No? Kasi uulitin natin, iba po yung akusasyon sa kanya dahil ito ay napakasimple, no? Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba ay napunta sa tunay na tao? Tunay na tao ba si Piatos? Yes. O ito ay kathang-isip lang? At kung napunta sa totoong tao, para saan at ano yung naibigay? At yun ay hindi kailangang mailathala at malaman ng buong sambayan ng Pilipino. Ito ay maaari namang maipakita in an executive session. Again, only for the eyes of those who have the authority to actually know the details of how the budget was actually used. Oh. Once is settled, tapos na yung kwento at tapos na din yung 2028, Prof. Ricky, sa Yes. totoo lang. Because at the end of the day, Oo. whether we like it or not, the Vice President remains popular, no? But it's no longer as the same popularity as it was when she ran in 2022. So napakalaking diferensya ngayon ito. In fact, if you are going to look at the state of things politically, kahit po kami sa peers, talagang nakikita namin, no? Nasa 10 tao, siguro 3 na lang ang maaari nating sabihin na talagang saradong Duterte. So meron 7 o sabihin na natin kahit 5 lang na undecided. Undecided so, na. Madali sabi, kapag may pumasok na pangalan na maaaring i-consider ng ibang Pilipino, no, para sa pagkapangulo sa 2028, doon natin makikita kung ano ang talagang sitwasyon sa politika. Anong basehan ko dito, Prof. Ricky? Kahit nasabihin na natin, hindi tayo nakakapag-survey, hindi tayo nakakababa, hindi natin natatanong mga tao. Aba, kung talagang ganun naka-unpopular ang gobyerno, ang Pangulo, no? Di sana nakailang rally na ba tayo? Nakailang EDSA na tayo? Nakailang one-time, big-time na? No? Hindi naman nangyayari. Kasi at the end of the day, Filipinos have already learned from history, especially in taking the streets and forcing, no, legitimate government to be taken out of office. All right. Nako. Sakto. Prof. Ed, susunod tayo magkukwentuhan nila sapagkat palagay ko iinit pa ito sa mga susunod pa dahil tingnan natin kung ano mangyayari dito sa impeachment na tong panibago kasi mukhang nakamata na sila sa proseso, baka ma-technical na naman. Sige. Thank you, Prof. Ed. Salamat. Mabuhay ka. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi. Mabuhay ka. Si Professor Ed Montayaw, isang political analyst. Professor, matapos po itong mainit na sagutan ni PCG spokesperson Tariela at ng Chinese Embassy, nauwi naman po ito sa mainit naman na bangayam ng 2 senador sa plenaryo at kagabi ay nauwi po ito sa pagdideklara ng Chinese government
laban sa 16 na opisyal ng Kalayaan LGU na hindi po sila pwedeng pumasok sa bansang China. Ano po ba ang mensaheng naisiparating po ng China sa ganitong mga kaganapan, Professor? Actually, hindi ko alam kung nag-iisip yung mga kaibigan natin, no, sa sa China, kasi yung pagdeklara nila at pagdeklara nila ng persona non grata sa mga opisyal ng munisipyo ng Pag-asa, para na rin nilang ni-recognize na meron talagang mga local officials doon, and therefore it's a tacit recognition that it's occupied by the Philippines, no? Kasi ang binan nila ay mga opisyal Opo. ng lokal na pamahalaan ng Pag-asa. At pangalawa, ito nga ay ikinagalak pa ng mga opisyal ng munisipyo ng Pag-asa, no? Kasi sa totoo lang, siguro naman hindi ka naman mamamatay, Reggie, no, kung hindi ka makakapunta kahit na anong parte ng China, ano, at makakakain ka naman ng siomai kahit saan ka pumunta, kahit nga sa palengke may siomai na ngayon, ano. So sa madalit sabi, I don't think that it is something significant, no, an act on the part of China, and on the contrary, no, it has only contradicted, no, their claim that that particular island is theirs. At binanggit nga po ng alkalde sa isang panayam, Professor, na unang-una, hindi ko naman pinangarap na bumisita sa China. Ikalawa, hindi rin naman siya mahilig bumiyahe, Professor. Exactly. Alam mo, at the end of the day, ang mga ang tawag dito, kapwa natin Pilipino, no, sa Pag-asa Island, pareho din natin ng ang tawag dito, objective sa buhay. Yun makapamuhay ng payapa at ang tawag dito, makatrabaho, no, makapaghanap buhay ng walang problema, walang sakit ng ulo, no? Kasi sa totoo lang, itong mga kababayan nating ito ang araw-araw, no, na humaharap sa ang tawag dito, banta ng mga inchik diyan sa karagatan, ano? At sila mismo ang nakakaramdam ng panggigipit na ginagawa ng mga inchik. At mahalaga, no? At binanggit nga po ng mga opisyal na ito dito po sa Radyo Pilipinas kanina at kahapon, binanggit po ng Vice Mayor ng Kalayaan na patuloy silang maninindigan sa kabila ng ganitong ginagawang hakbang po ng China. Professor, may mga senador na nakakabingi po ang katahimikan pag wina-water cannon po ang ating po mga mangingisda doon. Ito rin po yung mga senador na tahimik nung may isang miyembro ng PCG, Professor, na naputulan ng daliri dahil sa agresibong aksyon nila sa West Philippine Sea. At ngayon ay galit doon sa paggawa ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Ano po bang tingin po ninyo dito, Professor? Alam mo, balikan naman ng sinasabi, Reggie. Hindi naman senador, mga senador yung mga yan, no? At kailangan nating matandaan, ano, at kailangan maintindihan ng mga kapwa, ng mga kababayan natin na itong mga senador na ito nagre-representa sa interest ng China. Hindi naman mahirap intindihin 'yon, Reggie. Napaka obvious, no? You don't have to make the obvious ika nga. At ito ay consistent sa grupo ng mga Duterte. Yan. Magandang maipahayag natin yan nang sa ganun hindi tayo nagkakalituhan. No? At yun nga yung ipinopost ko, no, palagi sa aking social media. At ipinapaalala ko sa lahat ng ating kababayan na bukod tangi ang gobyerno ng dating Pangulong Duterte na nagkaroon tayo ng Chinese, no? Chinese official. In other words, hindi siya Chinoy, ha? As in talagang Chinaman, taga mainland, na naging miyembro ng gabinete. Madali pong i-search yan, no, kung hindi kayo naniniwala. Meron kagad nag-react sa akin, no, na DDS na meron daw mga Amerikano sa
gabinete ng Pangulong Marcos. Tinanong ko sino ito, wala naman nang sumagot sa kanila. At meron dong sumagot na si SEC chair dati, Yasay, napatunayang Amerikano. Pagpalagay mo ng Amerikano, American citizen, magkaiba yun sa ang tawag dito, ipinanganak mismo sa Amerika at talagang mula pagkabata Amerikano, tapos naging mataas na opisyal ng gobyerno. Itong si Michael Yang, no, na naging cabinet member, secretary ang kanyang presidential rango advisor. That's right, no, nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ito talagang Chinese, ano, at galing sa mainland Chinese. So kung hindi ito consistent, Reggie, consistent sa pagdami bigla ng pogo, consistent sa pagdami ng mga Chinese na bigla-biglang nandito sa atin sa Pilipinas, meron pang tumakbong mayor. At nito recently, Reggie, no, kung napansin ng ating mga kababayan, meron na namang nahuli sa Bicol, no, na nagpapanggap na Pilipino pero Chinese, ano? So sa madalit sabi, at marami pa, no, pati yung mga kontrata ng infrastructure, ano, at yun na nga, at ito nadinig din natin sa Senate hearing, no less from the Discayas, ano. Nagsimula din nung panahon na yon ang talagang dominance ng Chinese construction companies, no. So sa madalit sabi, no, yung Pharmally pala, Reggie, munti ko na makalimutan, no. So sabi nila napakarami daw investment na nakuha tayo sa China nung panahon ni Pangulong Duterte, at ngayon daw imbis na investment ang makuha natin, inaaway tayo. Actually hindi ho tayo ang kumita nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Mas kumita ang China sa Pilipinas. Dahil ang tawag dito, nakopong nila halos ang lahat ng negosyo, lalong-lalo na sa gobyerno nung panahong yon. At meron na namang post na nung panahon daw ni Duterte, wala daw nakuhang teritoryo ang China, at yun daw ang tawag dito, Thomas Scholl nakuha daw ng China nung panahon daw ng yumaong Pangulong Pinoy. Hindi na ho kailangang i-occupy ng China ang kahit na anong parte ng Pilipinas, kasi nakontrol po tayo ng China halos nung panahon ng dating Pangulong Duterte. So ano yan, consistent yan, Reggie, no? So wag na tayong magtataka kung may mga senador tayo at itong mga senador natin parehong grupo din naman. Kasi nung una pa man, talaga namang kontrolado na sila ng China. Professor, ano po bang tingin ninyo dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na nakakabahala itong statement ni Jay Tariela, Commodore Jay Tariela, dahil mali umano ang pamamaraan ng pagsagot sa mga propaganda po ng Chinese government, at dapat umanong mag-sorry si Tariela. Ano po bang tingin po ninyo dito, Professor? Ano bang sinabi ni Commodore Tariela na mali? Ang sinasabi lang naman ni Commodore Tariela, ipinahahayag lang naman niya at ipinaalam sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Pilipino, kung ano ang pinaggagawa ng mga inchik sa atin, ano, sa karagatan. Ano mismo ang nangyayari sa West Philippine Sea? Anong klaseng bullying, anong klaseng ang tawag dito, karahasan ang ginagawa nila, no? At ano ang na-experience ng ating uniformed services. Ano? At sa totoo lang, kung yung caricature ang pinag-iinitan nila ng ulo, hindi ba nila alam na napakaraming caricature na ang ginagawa din sa China para ma-discredit ang buong Pilipinas, hindi lang opisyal ng Pilipinas ang ginagawa nila ng kwento. Kasi sa totoo lang, kasi kung talagang seryoso naman ang ating magiting na senador, no? Ang tawag dito, sana nag-react siya nung panahon ng dating Pangulong Duterte nung
pinagmumura niya ang Santo Papa at pati ang tawag dito, pati sa dating Pangulo ng Estados Unidos, si Pangulong Obama. Oo. So, bakit parang iba ang standard pagdating sa China? Kaya nga, hindi natin maiiwasan na tawagin silang mga tsinador kasi ang lumalabas ang amo nila ang China no, kapag ka China na ang pinag-uusapan, talagang napaka-aktibo nila at alam mo 'yon, very vigorous ang kanilang pagdepensa. Professor, bilang panghuling tanong mula po sa akin, nag-viral nitong nakarang linggo itong statement ni Senador Marcoleta na hindi umano sakop ng West Philippine Sea or ng Exclusive Economic Zone ang Calayan Island Group. Ngayon, inibitahan siya ni Commodore J. Tariela na sumama sa misyon sa Calayan Island Group. Ngunit sa halip na sumama at tanggapin ng hamon, naghamon pa ng debate kay Tariela, kay Attorney Batong Bakal, kay Retired Justice Antonio Carpio. Tingin niyo po ba talagang itong naghamon ay talagang tutuloy sa hamong itong debate sa mga personalidad, Professor? Alam mo, nagka-countdown nga ako dyan, Reggie. No? Kasi, alam mo, consistent din yan sa grupo nila, no? Yung mga naghahamon, tapos bigla-biglang merong rason na hindi sila hindi nila magagawa yung kanilang hamon. Samantala sila yung naghamon. So, tingnan natin. Kasi, ang statement ng Senador Marcoleta, ang tawag dito, taken out of context daw yung sinasabi niya na i-give up yung KIG. So, hindi imposible na baka magiging statement din niya, taken out of context din yung paghahamon niya. So, tingnan natin. No? So, pangalawang araw pa lang naman, Reggie. No? Baka after 5 years, biglang tanggapin na niya no? yung tinanggap na hamon niya kay Supreme Court retired Justice Carpio, no? Magaling naman siyang abogado, so siguro naman talagang mapapatunayan niya ang galing niya kapag natuloy itong debate nila. At higit sa lahat, siguro sabihan na lang natin si Commodore Tariela, wag na niyang iimbitahan si Senador Marcoleta kasi siguro kapag ang Chinese ambassador ang nag-imbita sa kanya, pupunta yan. No? Nakita naman natin yung very welcome ang tawag dito atmosphere para sa Chinese officials, no, para sa ating mga senador, no. So tingnan na lang natin, Reggie. Professor, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam bagamat busy po kayo sa mga meeting ngayong araw. Professor, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nakikinig po sa gitna po ng isyong ito, Professor. Alam mo, simple lang ang mensahe natin, Reggie. Kung tayo ay makapilipino at mahal natin ang bayan natin, dapat alam natin ang ating karapatan, dapat alam natin ang extent kung ano ang Pilipinas. At pagka kayo nakadinig ng mga argumento, ng mga post, ng mga pahayag na tila kini-question at minimenos ang ating ang tawag dito karapatan at ang ating nasasakupan, mag-isip-isip na ho kayo. Kung kayo kung ang mga kababayan natin okay, Professor, ang tawag dito, maging vassal tayo ng China, nakakalungkot yon. Ngayon, kung hindi naman, pakitandaan lang po itong mga pangalan ng mga leaders natin, lalong-lalo na yung mga, lalong-lalo na yung nangungunang kandidato para sa pagkapangulo di umano sa 2028. Alam na natin kung sinong amo nila. Kasi nga po, tinawag niyang mahina yung Trending. kabataan. Kami mga kabataan, Nax kami. Oo nga, tayo. Tayo. Hindi, baka nung sinabi niya yun, nakaharap siya sa salamin, malabo yung mata niya, tingin niya sa sarili niya, bata siya.
baka sarili niya yung sinasabi niyang mahina. Oo. Pero yun nga po, sa tingin niyo po ba, mahina talaga yung kabataan o iba lang yung appreciation nung senador doon sa pagme-mention nung... Or hindi Well, na ipaliwanag ng definitely. maayos. 'Di ba? Yung parang, yun nga iba yung naging dating sa... Actually, I'm sorry, no. I should probably admit that I will have biases, no. But I'm sure many will agree that my biases has reference, no, when it comes to the track record of the senator. Medyo sabihin na lang natin na hindi tugma yung mga pahayag niya sa mga gusto niyang ipahayag. Ganun na lang sabihin natin. Huwag na nating sabihin mahina o huwag na nating sabihin hindi tama, ano? Kasi yung sinabi ninyo na iba yung appreciation. Unang-una, iba kasi yung konteksto ng kabataan ngayon at konteksto ng mga katulad ko na medyo nagkakaedad na, no? Siguro kailangan ding maintindihan ng ating mag-meeting na senador nagkaroon tayo ng pandemya at karamihan ng mga kabataan natin dumaan dyan sa pandemya, no, they had to grapple with an entirely different situation at that time that it had impact, no, as far as their emotional development, no. So that is the reason why may distinction. Pag tinignan mo yung kabataan, dahil nga sabi nila digital native yung mga yan, no, nasanay sila sa gadgets, sa social media. So ang tingin nila sa social media fundamental, no, napakahalaga sa kanila. Na kapag nawala sila sa social media, nawala sila sa paggamit ng gadget and so on, napakalaking bagay sa kanila, no? In the same way that whatever they see in their gadgets, whatever they hear and read in the social media, may emotional impact sa kanila, apektado sila kahit na actually yung kausap nila o bumabati ko sa kanila madalas hindi naman totoong tao, no? Kapag nasabihan na sila ng hindi maganda, iba yung epekto kasi nga iba yung konteksto. Hindi naman ibig sabihin na mahina yung bata, no? Hindi lang sila nasanay doon sa naging kasanayan ng mga mas nauna sa kanilang henerasyon. So yun ang dapat na intindihin ng senador. If we're talking about policy, policy interventions, we should think of a way by which the younger generation can adjust to real situation or real context, which may allow them to find convergence, no, with dealing with realities. Kasi nga hindi sila nasanay, no, na kung paano makitungo, paano sumabay sa totoong buhay, no. So yun ang rason kung bakit iba ang tingin nila sa pagtingin natin. Hindi ibig sabihin na mahina sila. Ngayon, tayong mga nakatatanda, dapat mas naiintindihan natin kung hindi yung nakikita mo na nga na iba yung you're already seeing how different, no, young generation deal with realities. Tapos sasabihin mo pa napakahina ninyo. Ito lalo mong ang tawag dito, na-alienate. dinown yung mga bata.